Civil Service Exam Word Problem number 33. A dozen eggs cost 63 pesos. How much does 7 eggs cost? So ang choices, 38.25, 36.75, 42, or 40.50 pesos. Okay? So try nyo muna sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. So ito ay tungkol lang sa ratio and proportion. Okay? Kasi sabi, a dozen eggs cost 63 pesos. How much does 7 eggs cost? So, dozen, ibig sabihin ay 12 pieces. So, 1 dozen. So, that is 12 pieces. Ang 12 pieces daw, ang cost niya ay 63. So, how much does 7 eggs cost? So, cost ng 7 eggs. So, therefore, ito lang ay ratio and proportion or direct variation lang ito. So, pwede nating isulat dito yung pieces tsaka yung cost. So, ang given, 1 dozen daw. So, ang dozen, that is 12 pieces. So, 12 pieces, ang cost niya ay 63 pesos. So, ang question, how much does 7 eggs? So, itong pieces natin, 7 eggs, yung cost, hindi natin alam. Lagyan natin ng variable na kahit anong gusto nyo, and na lang ang gagamitin ko. Okay? So, direct variation yan. So, syempre, pag bumaba yung number of pieces, ay bababa din yung cost natin. So, from 63, bababa siya. So, tingnan nyo yung mga choices natin, mababa lahat sa 63. So, kapag parehas yung movement ng pieces at cost or ng variables natin, ibig sabihin nan ay direct variation. Bumaba ang number of pieces, bababa din ang cost. So, therefore, we will use ratio and proportion. So, pwede nating isolve yan na column form, pwede namang fraction form. So, depende na sa inyo kung paano nyo gustong buuin ang equation. So, in column form, 12 is to 63, pieces is to cost, and then equals 7, itong pieces pa rin lagi ang mauna, and then is to n. Or in fraction form naman, pwede yung 12 over 63 equals 7 over n. Okay? So kapag column form, i-multiply lang natin yung means, yung nasa gitna, extremes naman, yung nasa labas. Kapag fraction form naman ay cross-multiply lang. Okay? So kahit alin dyan sa dalawa, pwede nyo gamitin. So dito, unahin natin yung may variable. Yun na yung ilagay natin sa left. So 12 times n, we have 12n equals 63 times 7. Okay? And then itong kabila, ganun din ang kakalabasan. Cross-multiply 12n equals 7 times 63. So karaniwan pag ganito ratio and proportion, hindi ko muna minumultiply eh. Kasi minsan nadidivide siya na lowest term. Pero sa problem natin, pag dinivide natin both sides by 12, parang wala namang makakancel. So 63 times 7 divided by 12, walang makakancel sa 12 kasi pwede, etong 63. Yung 63 at 12, pwedeng mapaliit natin yung number. Okay? So kaya ganun yung ginagawa ko, hindi ko muna minumultiply, baka kasi ma-lowest term. So kita nyo na itong 63 at 12, pwede siyang ma-divide parehas sa 3. So i-divide natin parehas sa 3 itong 63 and 12. 12 divided by 3 is 4. And then 63 divided by 3, that is equal to 21. Okay? So medyo mas maliit na yung number, madali nang i-multiply at i-divide. Okay? So i-multiply na natin since wala nang pwedeng makancel dito. So 21 times 7. So manually lang natin. 7 times 1 is 7. And then 7 times 2 is 14. So therefore, 147 over 4. Then divide lang natin manually. So scratch tayo dito. 147 divided by 4. So 14 divided by 4. That is equal to 3. 3 times 4 is 12. Okay, so dalawa na lang yung nasa choices natin. 38 tsaka 36. So ito, eliminated na yung C tsaka D. So pag ganito, pwedeng hindi nyo natapusin yung pag-divide natin. So kapag nakakuha na tayo ng 6 or 8, edi huwag nyo na idadiretso para makasave kayo ng konting mga ilang seconds din yon. So 14 minus 12, we have 2. Bring down 7, 27 divided by 4. That is 6. 6 times 4, 24. So kagaya nga nasabi ko kanina, huwag nyo nang idiretso. Ang sagot na automatic is letter B, 36.75. Okay, so idiretso na lang natin para mapatunayan natin na 36.75 pero stop na kayo dyan. So pag sinubtract, so dito ko na idadiretso. So we have 3
Subtract natin to 3. So tapos dagdag tayo ng dalawang 0. So bring down natin itong isang 0, 30 divided by 4. Tapat dito yung decimal, 30 divided by 4 is 7. 7 times 4, we have 28. Subtract, so we have 2. Bring down itong isa pang 0. 20 divided by 4 is 5. So therefore, 5 times 4, 20. Walang remainder. So 36.75, which is letter B. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope na gusto niya explanation para dito sa problem na ito at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math review para sa civil service exam. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.